Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang lalaki arestado sa Barangay Bunawan, Davao City sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 dahil sa pagbabanta gamit ang mga pribadong larawan at video ng kanyang menor de edad na kasintahan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Matagumpay na naaresto ang lalaki ito sa Purok 3 sa Looban, Barangay Bunawan, Davao City dahil sa pagbabanta sa kanyang menor de edad na kasintahan. Ayon sa biktima, paulit-ulit siyang nakatanggap ng pagbabanta mula sa kanyang nobyo gamit ang kanyang mga pribadong larawan at video. Nadiskubre rin ng biktima na ginagamit ng suspect ang kanyang social media account upang gumawa ng isang group chat na naglalaman ng mga nasabing larawan at video. Dahil sa matinding takot, agad na humingi ng tulong ang biktima sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 na agad namang nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na nahaharap sa mga kasong grave coercion, Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artezuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Sa patuloy na operasyon ng Philippine National Police, arestado ang isang rank number 8 Provincial Most Wanted Person ng Camarines Sur sa operasyon ng Police Regional Office 5. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayao. Tuloy-tuloy na operasyon ng Police Regional Office 5, matagumpay na naaresto ang isang rank 8 Provincial Most Wanted Person ng Camarines Sur Police Provincial Office. Nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Nabua Municipal Police Station sa Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si alias George, 21 anyos. Nasa kustodiya ng Nabua Municipal Police Station ang suspect para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na pinaigting ng Police Regional Office 5 ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape, arestado ang 23 anyos na lalaki sa operasyon ng Regional Mobile Force Battalion 6 sa Iloilo. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Ledeline Bansagon.
Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga wanted na individual, matagumpay na naaresto ang suspect sa pinagsanib na pwersa ng kapulisan at nahaharap sa kasong statutory rape sa Barangay Poblasyon Ilaya, Kalinog, Iloilo. Nito lamang ika-12 ng Enero taong kasalukuyan. Ang naaresto ay kinilala sa alias Bruno, 23 taong gulang, binata, at residente ng Barangay Binulusan, Pequeño, Kalinog, Iloilo. Nakabilang sa Municipal Top 1 Most Wanted at Top 5 sa provincial level. Ang operasyon ay sinagawa ng Intelligence Operatives ng 602nd Company, Regional Mobile Force Battalion 6, sa pangunguna ni Police Captain Roy C. Compe, Officer in Charge, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Alexander R. Rosales, Acting Force Commander, RMFB 6, katuwang ang Kalinog Municipal Police Station, 62nd Special Action Company, 6th Special Action Battalion PNP Special Action Force, IPPO Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team Iloilo, at Regional Intelligence Unit 6. Ang pag-aresto ay alinsunod sa warrant of arrest para sa 3 bilang ng statutory rape sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code na inisyo at nilagdaan ni Honorable Jimalin Faunilio Tarol, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 76, 6th Judicial Region, Haniway, Iloilo, noong December 16, 2025. Ang nasabing mga kaso ay walang inirekomendang piyansa. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng Kalinog Municipal Police Station para sa wastong disposisyon at karagdagang mga proseso. Sa pagtatapos, muling pinagtitibay ng Philippine National Police ang kanilang matibay na paninindigan na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan at tiyakin ng mga lumalabag dito ay mananagot. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patroluman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patroluman Bansagon. 7 individual na sangkot sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Nueva Ecija. Arestado ng Philippine National Police. Muli yang tinutukan ni Patrolman Adrian Dayao. Isang aksyon ang ginagawa ng mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office na nagresulta sa pagkakaaresto ng 7 individual na sangkot sa pagnanakaw sa isang Alphamart sa bayan ng Hain sa Nueva Ecija. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, naganap ang insidente noong Enero 12, taong kasalukuyan sakay ng isang L300 van where saan pinasok ng mga suspect ang establishmento matapos sirain ang roll-up door nito. Tinangay ng mga suspect ang bolt ng tindahan na naglalaman ng humigit kumulang 82,000 at 600 piso. Nakatumbas ang 3 araw na kitang tindahan. Gayon din ang iba't ibang grocery items na naglalaman ng tiyatang 12,000 piso. Agad na nagsagawa ng pull-up operation ng mga operatiba ng Hain Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Bulacan Police Provincial Office at National Capital Region Police Office sa tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga kuha ng CCTV na tukoy ng pulisya ang pinagtataguan ng mga suspect sa barangay Greater Lagro, Novaliches, Quezon City. Sa loob lamang ng 6 na oras mula na naganap ang insidente, matagumpay na naaresto ang 7 suspect at nabawi ang mga ninakaw na gamit. Nasamsam din ng mga otoridad ang isang 12-gauge shotgun at isang caliber 9mm pistol. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Hain Municipal Police Station ang mga suspect at naharap sa kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman titiyak ng kapulisan ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang kanilang mabilis na aksyon upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa mabilis at agarang aksyon ng kapulisan, arestado ang tinaguriang number 2 Regional Most Wanted Person ng NCRPO para sa kasong murders operasyon ng mga otoridad sa Masbate. Ibabalita yan ni Patroluman Cherilyn Kalumpita. Aresto ng mga otoridad ang number 2 Regional Level Most Wanted Person ng National Capital Region Police Office sa isang pinagsanib na operasyon na isinagawa noong January 8, 2026 sa Barangay Poblasyon, Dimasalang, Masbate.
Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng mga tauhan mula sa 9 Special Action Battalion ng PNP SAF na nagbigay ng tactical support katuwang ang Pasig City Police Station sa ilalim ng Eastern Police District NCRPO, Dimasalang Municipal Police Station at ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Masbate Provincial Police Office. Ang narestong suspect na kinilalang si alias Antonio ay itinuring bilang number 2 regional level most wanted person ng NCRPO para sa first quarter ng calendar year 2026. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 147396 PSG na inisyu ng Regional Trial Court National Capital Judicial Region Branch 167, Pasig City noong May 26, 2025. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station EPD NCRPO ang naarestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Truman, Kalumpita. Matapos ang isang malawakang operasyon ng Police Regional Office 7, nakumpiska ang mahigit 73.5 million pesos na halaga ng iligal na droga sa loob lamang ng isang linggo. Ang buong report ay mula kay Patroluman Sari Bernales. Naging tagumpay ang isang linggong pinaigting na police operations mula Enero 4 hanggang G sa kasalukuyang taon ng Regional Police Office 7 na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit sa 73.5 milyong halaga ng shabu at pagkakaaresto ng daang-daang law violators sa buong rehiyon. Sa loob ng isang linggo, nasamsam ang mahigit sa 10 kilo ng iligal na droga at naaresto ang 178 drug personalities. Naitala rin ang pagkakaaresto ng 86 wanted persons, kabilang ang 17 most wanted persons na sangkot sa mabibigat na krimen. Bilang bahagi ng kampanya kontra kriminalidad, nasamsam din ng Pro-7 ang 16 na loose firearms at bala, habang 31 na individual ang naaresto sa mga operasyon laban sa iligal na sugal. Pinuri ni Pro-7 Regional Director Police Brigadier General Rederico A. Maranan ang disiplina at dedikasyon ng mga operatiba, at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng masinsin at targeted operations upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa Central Visayas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang iniulat ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.